Dumating na nga ang araw para lisanin ko ang Manila International Airport at puntahan ang aking kapatid na nasa Pasig, Valle Verde 4. Bagamat wala pa akong alam sa Maynila, pero sa awa ng Diyos ay nahanap ko ang address na ito sa edad na 13 taong gulang. At dahil doon ay inirekomenda ako ng aking kapatid sa kapatid ng kanyang employer na nakatira sa North Green Hills, San Juan, Manila. At alam nyo ba guys kung sino ang naging employer ko dito sa North Green Hills? Ay siya lang naman, ang mutya ng Pilipinas 1974. O diba bongga? At tingnan nyo naman guys, ito na siya. Ito na siya ngayon. Ang ganda-ganda pa rin niya. Diba? At dahil nga sa sobrang liit ko ng mga panahon na yon, ay nagulat siya nang magkaharap kami. At ganito ang sinabi niya sa akin guys, na hindi ko talaga makakalimutan. Sabi ba naman niya sa akin, "Ha? Marunong ka bang magwalis? Mas malaki pa sa iyo ang walis ah." At sumagot naman ako ng, "Yes po ma'am, marunong po ako, kayang-kaya ko pong maglinis." Diba ang yabang ko? At dahil doon ay tinanggap na nga ako ng aking employer na si Ma'am Polly Pinson. So ang naging trabaho ko doon, dahil nga ako ay sobrang liit, as in yung isang 13 years old na bata na akala mo grade 1, grade 2 lang, ganun po ako kaliit. So ang trabahong ibinigay sa akin ay maglinis ng 2 kwarto, yung kwarto ng boys room, saka girls room, saka playroom. Bali tatlo yung nililinis ko. Yun yung kwarto ng mga bata. Then kapag may party, may mga kids party, yung panganay nilang anak, so bali ako po yung parang yaya. So ako po yung laging kasama kahit saan man magpunta yung bata. Kahit saang party man siya pupunta, ako po yung laging kasama para mag-asikaso ng kanyang pawis, magpunas ng likod, bihisan siya kapag nabasa na ng pawis. So ganun po lagi yung aking ginagawa. At one time nga, dahil sa kasasama ko sa aking alaga sa mga birthday party, ay nakapag-attend po kami sa Quezon City Sports Club nung birthday nung apo ni Secretary Enrile. Diba? Bongga, yung apo niya nung nag-birthday. Kasi yung mga kaibigan ng aking alaga, syempre mayayaman, so mayayaman din yung mga friends nila. At lumipas nga ang 1, 2 hanggang 3 taon ay naging masaya ang buhay ko sa aking employer na kina Ma'am Polly. Dahil talaga naman pong napakabait na employer nilang mag-asawa, si Ma'am Polly at si Sir Tom. Hanggang sa naisipan kong magpaalam kay Ma'am Polly na sinabi kong gusto ko mag-aral ng high school kahit na panggabi. So okay naman sana, pumayag si Ma'am Polly na mag-aral ako sa gabi, basta wag ko lang daw pong pababayaan yung kanilang panganay na si Andre. So bali yun po yung alaga ko. So sabi ko naman, okay lang po. So kaya ko naman pagsabayin yung aking trabaho at pag-aaral. Kaso nung sinabi na ni Ma'am Polly kay Sir Tom, so si Sir po yung hindi pumayag. Dahil ang sabi po niya, baka daw mapabayaan ko na yung kanilang panganay na anak. At makalipas nga ang 3 taon ng paninirahan ko sa lugar na ito, ay naisipan kong magpaalam kay Ma'am Polly na ang sabi ko, uuwi na lang ako ng Bicol para doon mag-aral ng high school.